Ako po si Ramel Rivera, 45 taong gulang, nakatira po sa Paliparan site, Dasmariñas, Cavite. Nung una po kasi, pagka-graduate ko po ng high school, nasa construction na po ako eh. After po nun, nauwi po ako sa pamamasukan din po bilang factory worker sa mga company. Naisipan ko po, tumatanda na po ako eh. Sa panahon po noon, kailangan po sa mga company, edad na ganito lang. Kaya naisipan ko po na maghanap ng ibang trabaho. Dito nga po ako nauwi sa pagiging tricycle driver. Kumuha po ako ng lisensya at sa isang kakilala, kaibigan, nagpaturo muna rin ako na magmaneho. Nung aking natutunan, yung pagdadrive na yun, sakto naman na merong tricycle na available dito po sa lugar namin. In-applyan ko po yun, ayun po at ako'y natanggap. Doon po yung una mahirap eh. Kasi talagang wala ka pang idea eh. Kumbaga sa hindi mo paggamay yung pagka-tricycle. Pero dahilan nga sa kailangan mo at kailangan mo ng trabaho, nagsikap po ako na matuto. Ayun po, habang po tumatagal, natutunan naman po yung pagdadrive. Since 2016, nakapag-maneho na po ako niyan. Iba't ibang klase na rin po ng tricycle yung nahawakan ko. Sa pagka-tricycle po kasi, hindi po lahat kumikita talaga. May time na mabagal o matumal yung biyahe. Pero yun nga po, kailangan magsikap dahil sa pangangailangan din po namin. Kasi marami na rin po akong anak mga panahon na po yun. 4 na po sila. Yung aking asawa naman po ganun din po, naghahanap buhay din po. Mahirap na masaya kasi kahit pa paano meron kami, may kinikita kami, pantaguyod namin sa mga anak namin. Sa maliit na halaga na pagkakasya naman namin yung pera na kinikita ko. Yun po, sapat lang din po siya sa sa pambili ng pagkain namin. Yung mga pambayad ng mga bills naman po sa aking asawa na po. Bali, tulong po kami. Sa pagpapaaral naman po, nasusustentuhan naman po siya kahit papaano. Minsan nga po, inaabot na ako ng magdamag sa biyahe. Umpisa po sa umaga hanggang kinaumagahan na po ang pagbibiyahe namin. Minsan nandun yung kahit may sakit ka, babiyahe ka. Kasi kulang yung awat tulong ng Diyos. Sapat yun para mapunan mo yung pangangailangan. Sa kalsada po kasi andun na po yung lahat ng maaaring mangyari. Maaari po na maaksidente kayo, ma-hold up, kung ano man po yung pwedeng mangyari. Pero yung sa akin po, ang pinangahawakan ko yung bago ka umalis na mananalangin ka para gabayan ka. Hindi lang ikaw, ingatan pati yung buong pamilya nyo. Ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos, yung inililigtas niya po ako sa lahat ng mga panganib na na-encounter ko po sa daan. At yung kalusugan, awat tulong po niya, kahit na may nararamdaman ka, nakakapagpatuloy ka po sa paghahanap buhay. Isa rin po sa pinagpapasalamat ko sa Diyos yung aking asawa na katulong ko din po sa paghahanap buhay. Sa ngayon po, inihatid ko po siya papunta po doon sa kanyang food cart business. May kaunting paninda na kahit papano po, awat tulong po, nakakadagdag po sa pangangailangan po. Bilang magulang po, bilang padre de pamilya, wag nating isipin siguro yung pagod. Unang-una po talaga tayong bilang magulang, bilang ama, tayo po magsisikap para po sa kanila. May awa naman po ang Diyos bilang kasama po ang Diyos sa buhay natin, hindi po niya tayo pababayaan.
yung pagod, kaya niya pong alisin yan sa lahat ng oras. Magsikap lang tayo, magtumibay sa pananalangin para yung awa niya makamtan po natin. Ipagtiwala natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.